Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Tandaan niyo po ang araw na ito ha. Ngayon po ay araw ng Martes, October 7, 2025. Tandaan niyo na po itong araw na ito sapagkat ito po ang simula. Ito po ang araw na kinakatakutan ng mga DDS. Ito po ang araw na kinakatakutan nila Amy Marcos, nila Sara Duterte, Pulong Duterte, Baste Duterte, at ng mga utak dilis. Ito mga DDS. Ito po yung araw na nakikita ko na ang gobyernong ito ay hindi na po basta-basta lang tatanggap ng kung ano-ano ang paninira. Ito po ang araw na nakikita ko na mukhang change gear na po ang gobyerno. Kung dati po, lagi po silang naka-neutral. Kung dati po, lagi lang po silang naka-reverse. Hinahayaan lang nila na batikusin ng gobyerno. Hinahayaan lang na siraan kung sino-sino sa gobyerno. Hinahayaan lang na kung ano-ano sabihin sa presidente. Hinahayaan lang na kung ano-anong banat para siraan ng gobyerno. Imbis na tulungan ng gobyerno, walang ginagawa. Puro paninira. Hindi na nakakatulong sa bansa. Dagdag pa sa problema. Kung dati, ganun po ang gobyerno. Ngayon, iba na po. Change gear na po. Kung dati neutral, reverse, ngayon hindi na po. Aabanti na po, mga kababayan. Kung dati puro depensa, ngayon ay opensa na po. Kung baka sa basketball, hindi lang po puro depensa. Kinakailangan mo ng umupensa. Kinakailangan mo ng mag-shoot. Kinakailangan mo ng umiscore. Dahil hindi ka mananalo kung puro ka depensa. Kinakailangan mong umiscore. At ito na ang simula. Kaya nga sila, alam nyo yung mga didilis, parang alam nyo yung nagkukumpul-kumpulan. Tapos biglang nagtatakbo-takbuhan kung saan-saan. So ganun po ngayon ang nangyayari dito sa mga DDS. Ito po yung araw na talagang ayaw mangyari ni Amy Marcos, ni Sara Duterte, at ng mga obstructionist. Eto, mga kababayan, pinilit nilang hadlangan hanggang sa huli. Dyan po sa Commission on Appointments, question ni Marcoleta at ni Amy Marcos. Etong pagkaka-nominate kay Jesus Crispin Boying Remulla bilang ombudsman. At yung appointment ng opisyalis na yon ng Office of the Ombudsman, dinefer. Pero huli na. Huli na. Sapagkat ngayong araw na ito, eto na mga kababayan, inappoint na po ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Etong si dating Secretary of Justice Jesus Crispin Boying Remulla bilang bagong ombudsman ng Republika ng Pilipinas. At yun ay matapos ang completion ng termino ni Samuel Martires. Meron bang nangyari nung panahon ni Martires? Parang wala ako masyadong balita kay Martires kasi sabi nga nila marami itong pinagtakpan . Bahala na si bagong ombudsman kung uungkatin itong pamumuno ni Martires na dapat silipin din ng Office of the Ombudsman. Daanan natin saglit itong background ni Secretary Remulla. Siya po ay naglingkod bilang 59th Secretary of Justice. Nagsimula po siya noong June 2022. At under sa kanyang pamumuno, itong Department of Justice advanced major reforms to modernize the justice system, decongest prisons, accelerate case resolution, and expand access to legal services. His decades of service as a legislator, governor, and lawyer have earned him broad respect for his integrity and commitment to public service. The administration remains firm in its commitment to fight corruption wherever it exists. As ombudsman, Remulla is expected to uphold transparency, strengthen anti-corruption measures, and ensure
that justice is administered fairly and efficiently. There will be no sacred cows. Yan na. Ayan na. No exemptions and no excuses. Public office is a public trust, and those who betray it will be held accountable. President Ferdinand R. Marcos Jr. reaffirms that transparency, fairness, and the rule of law will remain the guiding principles of this administration's pursuit of a bagong Pilipinas that truly serves the Filipino people. Ayan po ang statement ng Malacanang, mga kababayan. So kaya bagong Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla, congratulations po sa inyo. Marami po kayong pinaiyak. Marami na pong nagwawala sa mga oras na ito. At isa na po dyan, ito po, si Senator Amy Marcos. Pakinggan natin. Do you believe na may planong ipakulong si VP? Sigurado ako. Ang totoo, in-expect ko na kasi patungo na ron yung sobrang bilis na pagdi-dismiss ng iba't ibang kaso sa Ombudsman, yung last-minute clearance ni Attorney Laugan, ganun din yung sudden inclusion ni Secretary Remulla, talagang binabaliktad na yung sarili nilang mga patakaran, hindi na sinusunod yung batas at talagang wala nang rule of law dito sa ating bansa. Nakakalungkot po. Na-obliga po ako na i-defer at hindi suportahan yung appointment ng bagong JBC member kahit kilala ko siya at alam ko na mahusay siyang huwes, talagang kinakailangan na alamin natin ang mga patakaran sa JBC. Okay, so ayan, hinaharang niya yung appointment ng isang miyembro ng JBC, yung Judicial and Bar Council, na bagamat kaibigan niya raw, hinarang niya. Bakit? Syempre, para kay Sara Duterte. Lang naman yun eh. Huwag mo na sabihin na kasi hindi nila sinusunod yung mga batas-batas na yan. Hindi. Kaya may naharang kasi bumaligtad. Di ba? At parang pumabor kay Jesus Crispin Boying Remulla. Kasi nga, natatakot siya na ipakukulong daw etong si Sara Duterte pang naging ombudsman, etong si Remulla. Ombudsman na ngayon. Paano ngayon yan? Kaya ito si Amy Marcos, pati si Presidente Marcos, inaaway eh. Meron po si Amy Marcos, sabi niya, Bongit, si Boying talaga? Sure ka? Okay ka pa ba? sabi ni Senator Amy Marcos sa kanyang post. Ayan mga kababayan. Talagang talagang hindi talaga pabor kay Boying Remulla. Bakit? Kasi nga, alam nila na talagang etong si Boying Remulla ay talagang pagpapanagutin etong mga corrupt. Karamihan ng corrupt, mga nila, mga friendship. Lalong-lalo na si VP Sara Duterte, di ba, issue niya sa confidential funds. Muungkat po yan. Bubuklatin po yan. Pati po yung may narinig ako, pati salin ni Sara Duterte, bubulat-latin. Kaya sabi ko sa inyo, iyakan na itong mga DDS eh. Wala na talaga. Alam niyo mga kababayan, sabi ko sa inyo, etong si Presidente Bongbong Marcos, etong Marcos government, siguro umabot po sa punto na tama na yung ginagawa nilang pangungurako, tama na yung kanilang pagbabaliktad. Kasi ako ang nasisisi, ako presidente, ako sinisisi. Pagpanagutin na natin kung sino talaga yung mga corrupt. At mukhang uumpisahan dito po sa ating Vice Presidente. Kaya nag-react si Amy, Bongit, si Boying talaga? Sure ka? Okay ka pa ba? Ayan po mga kababayan. Patama niya kay Presidente Bongbong Marcos, kapatid niya. Dahil po sa desisyon nito, ni-appoint si Justice Secretary Boying Remulla bilang bagong ombudsman. At talaga naman siya disapprove dito. Kaya Boying Remulla, pero wala ka na magagawa eh. Sabi ng kababayan, kami ang apoy na hindi mamatay. Durugin na. Ano ba? Nakalimutan ko yung kanta. Ano ba yan?
Kami ang apoy na hindi mamatay. Mga kurap, durugin na. Tama ba? Tama ba kanta ko? Bakit parang takot kayo? Hindi parang. Takot po talaga sila. Takot po talaga sila. Oh, baba, salot. Okay ka pa ba? Okay. So, ito na po, totohanan na ito. Yung sa Senado, sa House of Representatives, hearing ng hearing for the aid, in the aid of legislation, ito po hindi na. Kasuhan na talaga to. Kulungan na talaga to. Kung kinakailangan ikulong, kasuhan. Yan na mga kababayan ng direksyon ng gobyerno ni Presidente Bongbong Marcos. At lahat po, yung spotlight ngayon na kay Secretary Boying Rimulya. Liliwanag po siya. Kasi maitim po si Boying Rimulya. So sigurado. Liliwanag siya mga kababayan dahil sa rami ng spotlight na nakatutok sa kanya ngayon. At nako, dahil nga po dito, ito mga kababayan nung tinanong siya kung ano masasabi niya, kamusta na po, kayo na po ang ombudsman, ano ang gagawin ninyo? Sabi ni Rimulya. Eto mga kababayan, bubuklatin natin at pag-aaralan. Ano yon? Ano yung bubuklatin? Ano yung pag-aaralan? Ang mga kaso ni BP Sara Duterte. Aray ko po. Paktay na. Nako. Ito. Bubuklatin ang salin ni BP Sara Duterte. Sa kanyang kauna-unahang press conference bilang bagong ombudsman, sinabi ni Boying Rimulya na kanyang pag-aaralan at repasuhin ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ni Vice President Sara Duterte para alamin kung merong mga posibleng irregularidad. Ayon kay Rimulya, marahil andyan yan eh. Actually, andyan yung mga report. Yung salin. O nandyan po yan sa ombudsman. Bubuklatin natin yan pag-aaralan. Nako po. This is it, pansit. Ito talaga yung kinakatakot nila eh. Ito yung napagtakpan nung panahon ni Martires. Yung pinalitan ni Rimulya. Ano kaya masasabi ng kababayan natin? Tingnan nga natin. Ano ba? Nag-react na yung mga didilis. Sana all malakas kita sa Chongki. Hindi ka pwedeng basahin eh Ay nako, absuelto na lahat. Puwera ang mga kalaban. Go ahead, Bendalo. Kakaupo mo lang, Sara agad puntirya mo. Wala talaga ganun. Panahon lang yan, Brad. Weather lang yan. Focus muna raw sa flood control. Sabi ng iba buklatin mo yung kaso ng anak mo, tulak. Talaga nag-iiyakan ng mga kababayan ng mga didili. So nakaplano na talaga yan. Marcos to Rimulya appointed as ombudsman para kay BP Sara at para malipat na naman ang issue doon kay BP Sara. Okay. Hindi kami umiimik, nakamasid lang kami pero sobra na ang gobyernong ito gawin ng lahat para mahirapan ang sambayan ng Pilipino. Nabobo rin to talaga itong mga DDS eh. Eto mga kababayang pag-appoint kay Secretary Rimulya, ito po yung pagkilos ng gobyerno para sa watain ang korupsyon sa bansa. Hindi niyo ba napansin ang tagal-tagal na panahon na nananahimik lang ang gobyerno, binabanatan, sinisira, halos durug-durugin itong gobyerno, nanahimik lang ang gobyerno. Pero ngayon, eto na. Sabi ko nga po sa inyo, kung dati pa naidepensa lang, ngayon medyo uopensa na itong gobyerno. Hindi sa lahat ng panahon kayo lagi ang ngangak-ngak. Hindi sa lahat ng oras, kayo lang ang magsasalita, maninira. Kinakailangan ding uopensa ng gobyerno. At eto na nga po yun mga kababayan, imbestigahan lahat ng kasong kinasasangkutan ni BP Sara Duterte. At yung iba pang mga corrupt na mga opisyalis ng ating gobyerno. At ito pa nga meron pang mga nagsasuggest kay Ombudsman Boying Rimulya. Ito raw ang dapat unahin. Okay. To restore the constitutional rule on public disclosure
of all SALNs of all government officials. To restore the constitutional rule on public disclosure. Bakit? Kasi yung iba, parang hirap silang ibuksan yung kanilang SALN. So, kinakailangan, ma-restore yung constitutional rule sa pag-disclose, public disclosure ng SALN ng lahat ng government officials, hindi lang po kay Sara Duterte, sa lahat po. Pangalawa, reissue Conchita's dismissal order against Joel Villanueva. Kasi ito raw si Conchita ay dinismiss yung order laban kay Joel Villanueva kasi pinatatanggal na to bilang senator eh. Pero dinismiss ni Conchita. Pangatlo, investigate bank accounts of Dutertes. Nako. Kung hindi man ito nangyari, dahil nga po hindi po natuloy ang impeachment, mukhang dito na po sa ombudsman mangyayari yung pag-iimbestiga. At mas matindi po sa ombudsman. Kasi po, ito po, meron po itong power, kapangyarihan para magkaso, magpakulong. Impeachment, tatanggalin ka lang sa pwesto eh. Tatanggalin ka lang eh. Pero dito, ikukulong ka. Kung talagang ikaw ay merong kasalanan, kung ikaw ay nagkasala, ikaw ay nagnakaw, kulong ka. Sa impeachment, matatanggal ka lang. Tapos, hindi ka na pwedeng humawak o pwede kang tumakbo sa ibang mga posisyon sa gobyerno. Itong mga to, kahit di naman na tumakbo to, yayamanin na to eh. Ang dami na mga choppy na mga ito eh. So, ito yung sinasuggest ni Jesus Palsis. Jesus Palsis po, ito po yung abogado na sinampa ng disbarment case ni Chis Escudero. Dahil nga, maraming isa po ito sa mga sa mga kritiko ni Chis Escudero. So, ngayon, ayan na. Nako, ito na po ang simula ng paghuhukom. Ayan mga kababayan yung ilan sa mga suggestions na dapat unahin ni Ombudsman Boying Remulla. Ito pa, mga kababayan, isa po dun sa talagang takot na takot na maupo si Remulla dyan po sa Ombudsman. Pakinggan natin si Atty. Topacio. Ba't pa si Boying? Patay tayong lahat, maniwala kayo. Oo. Kasi Boying naman dapat he should have the delicacy na wag na. Kasi wala naman pong naging ombudsman na politiko eh. Ba't pa si Boying? Patay tayong lahat, maniwala. Ayan. Kapag naging ombudsman si Boying, patay tayong lahat. Sabi ni Atty. Topacio, sinong lahat? O di lahat ng didilis. Alam ni Topacio yan. Ulitin natin. Nakakatawa to si Topacio magsalita. Ayan Ba't pa si Boying? Patay tayong lahat, maniwala kayo. Kapag naging ombudsman si Boying, patay tayong lahat. Oo. Patay tayo mga didilis. Bakit ba takot na takot ang mga didilis kay Boying Remulla? Ano ba meron? Alam kasi nila. Di ba? Hindi ka naman dapat matakot kung wala kang kasalanan kung wala kang tinatago eh. Bakit kayo nagsasalita ng ganyan? Ibig sabihin na talagang meron kayong tinatago at ayaw nyong maungkat. Mismo si Topacio na nagsabi nun nagsalita rin si Pulong Duterte. Sabi ni Pulong Duterte, it makes sense. Sa dami ng problema ng mga nakaupo ngayon, kailangan nila ng lahat ng tulong na makuha nila para mapagtakpan sila. Even at the cost of making a mockery of our Constitution. God bless the Philippines. Wow. Ikaw pa talaga nagsabi ng ganyan Talaga Congressman Paulo Duterte sa'yo pa talaga nanggaling yung ganyang salita God bless the Philippines Sila pa talaga ang umiinsulto sa sa konstitusyon talaga lang Ayan po yung sinabi ni Paulo Duterte tungkol po dito sa pagkaka-appoint kay Remulla bilang bagong ombudsman. Ito pa mga kababayan. Ito pong post na ito. Ito raw si Ombudsman Martires immediately lacks Duterte SALNs. Ayan po yung pinalitan ni Boying Remulla. Ngayon, ito Ombudsman Remulla immediately opens
Duterte Sal-ins. Hashtag, weather lang yan. Sabi ko sa inyo, weather lang yan. Kung dati po, yung nakaupong ombudsman ay pinagtatakpan, etong mga Duterte, iba na po ngayon. Ito po yung kinakatakot. Paulit-ulit kong sinasabi, ito po yung kinakatakot nila. Kaya umabot po sa punto na etong si Amy Marcos ay nagsasalita laban sa kapatid niya. Bongit, si Boying talaga? Okay ka lang ba? Ang tanong naman ng taong bayan, ikaw ma'am, okay ka lang? Kasi mukhang hindi ka na makakatulog eh. Mukhang hindi ka mapapakali sa mangyayari sa mga susunod pang mga panahon. O dahil sa pagkakaupo ni Remulla bilang ombudsman. Bilang pagtatapos, ito, merong post po dito. Ito, sabi ni Madam Ellie, the end of the untouchables. Ito pong appointment ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla bilang bagong ombudsman. Ito po ang hudyat, ang simula ng pagtatapos ng mga untouchables. Kung dati, hindi po sila talagang makakasuhan, hindi po sila masilip, hindi po mabuksan ang mga dapat buksan, hindi po maungkat ang mga dapat maungkat. Iba na po ngayon mga kababayan. Ito po ang katapusan ng mga tao na untouchables. Kung dati untouchables kayo, ngayon, ano ba tawag na? Hindi na po kayo untouchables. Touchables na po kayo. Ayan mga kababayan. Hindi ko na babasahin ito haba eh. Basta ang ibig sabihin yan, humanda na kayo. Kung sino man kayo na talagang nagnakaw sa kaban ng bayan, mga corrupt na opisyalis ng ating gobyerno, pagbubuksan na ang kanilang mga salin. Buksan para makita na kung meron ba talagang nangyaring kakaiba. Kung sila ba ay naglingkod sa bayan o nagnakaw lang sa bayan. Ang pinaglingkuran ba nila ay ang taong bayan o ang sarili nilang mga bulsa? Buksan na yan. Salin na yan. Lahat po ng government officials, buksan na yan. Para magkaalaman na. At umpisahan dito kay Sara Duterte. Yan, mga kababayan. Bubuklatin natin pag-aaralan ng mga kaso ni BP Sara Duterte. Ayan na po. This is it, pansit. Paktay kayo ngayon. Okay. So yun mga kababayan, pinakita ko na sa inyo yung mga reaksyon sa iba't iba nating mga politiko, mga pulpula politiko. Dito po sa pagka-appoint kay Remulla bilang bagong ombudsman. At bilang ombudsman, nasa kanya po ngayon ang spotlight. Nasa kanya po ang spotlight.